Amen. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Jesus Christ Wherever Christian Church. Ngayon po ay Sunday, so discipleship training po muna tayo bago ang ating pong discipleship training. So tayo po muna tumayo at ating pong awitan ng Panginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Nagising, yan mo'y pupurihin, puso ko'y laging malawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, so Lord God, Ama, tunay nga po kayo po'y dakila at kamangha-manghang ginawa niyo po sa umaga ito sa aming mga buhay. Ama, maraming salamat po. Muli kami nandito sa church upang makapaghinday yung salita sa aming pong pag-aaral, sa aming pong mga Sunday discipleship. Dalangin po namin, Lord, mabuksan ang aming pong mga isipan at maitanim ang tunay na diwa o nilalaman po ng mensahe po sa umaga ito. Maraming salamat po. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, napakaganda ng umaga ngayon. So, ang topic natin ngayon, discipleship training natin. So, nasa lesson 8 na po tayo. Ang ating pong lesson ay tungkol sa water baptism. Amen? Water baptism. So, kung yun po itatanungin ko, kapag malakas po ulan at talaga po nasa labas tayo. So, syempre, may pagkakataon wala tayong dalang payong, mararanasan tayong basang-basa. Amen? So malakas ang ulan, nasa labas tayo, wala tayong payong, amen? Wala tayong mapupuntahang bahay, so tayo po'y mababasa, basang-basa tayo. Pero ang tanong ko naman, kung sa tingin niyo po ba mahina lang yung ulan o kaya ambon lang, sa tingin niyo po ba basang-basa pa rin kayo? Hindi na. Amen? So ang konsepto po ng water baptism, kasi akala natin ang pagbabaptismo sa tubig ay yung bisik-bisik lang o yung binubuhusan lang sa ulo. Amen? Pero ang baptism o water baptism o yung pagbautismo sa tubig ay kabuuan. Buong katawan, amen? Mula sa pinakadulo ng buhok hanggang sa pinakadulong kuko ng ating mga paa. So dapat po ma-immerse po siya sa tubig. Kaya po, sabi po natin, ang water baptism, so ang tunay na binyag o ayon sa Biblia, ang kahulugan nito ay sabi ko, ang baptism ay mula sa salitang Griego na baptizo, na nangangahulugang lubog o ilubog sa tubig o itubog sa o sabi nga po iluglob sa tubig. Amen? So ibig sabihin pag iluglob o kaya ay inilubog, ibig sabihin po ito ay kailangan fully submerged sa water. Hindi lamang po wisik man or binubuhusan lang po. Amen? Makikita natin ito sa halimbawa ng binyag ni Jesus. Sabi nga po sa Mateo chapter 3 verse 16,
At nang mabautismohan si Jesus, pagkadakay umahon siya sa tubig. Ipinapakita nito na si Jesus ay inilubog sa tubig at hindi basta pinatakan o binuhusan lamang. So sino nagbaptize kay Jesus Christ? Si John the Baptist. Amen? Kanyang pinsan po. Amen? Ang nanay po ni John the Baptist, si Elizabeth, ay pinsan ni Maria. Okay, ni Mary. So magpinsan si John the Baptist at saka si Jesus Christ. Dahil po, nasa lipi po ni Levi, si John the Baptist, so sila po yung talaga mangunguna sa pagpapanalangin, so pagbabasbas. Kaya nga po, sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa iyo. Dahil ikaw ang hari mga hari, Panginoon mga Panginoon, ating Diyos. Pero talaga po, dahil bilang pagpapakumbaba, dahil pag-submit ni Jesus Christ bilang tao dito sa lupa, siya po ay nagpabautismo kay John the Baptist. Amen. Sabi naman po sa Romans chapter 6 verse 4, tayo ay nangailibing at kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ang bautismo ay isang paglalarawan ng ating paglilibing sa dating makasalanang buhay at pagkabuhay na muli kay Kristo. Alam niyo po, kaya po tayo nilulubog sa tubig. Amen? Tayo po ay namamatay ng panahon na nakasama natin si Jesus Christ. Kaya po si Jesus Christ, iba ngayong Holy Week, ngayon po makikita natin Palm Sunday ngayon sa Katoliko. Amen? So ito po yung Palm Sunday, yung triumphant entry po ni Jesus Christ sa Jerusalem. Ngayon po, tayo po, ang ating pong bautismo sa bautisa sa tubig, dito po ay lahat tayo na tumanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ang inilulubog dahil po namamatay tayo dahil sa kasalanan. Nang umahon na si Jesus, lahat tayo umahon na sa ating water baptism. Ibig sabihin tayo bago ng nilalang. Nagpakalinis tayo, namatay tayo dahil sa kasalanan, nang umahon na tayo. Amen? Siyempre kapag hindi ka umahon, lulod ka na doon, patay ka na. Pero nung tayo po ay bumangon, so ibig sabihin po, bagong nilalang na tayo sa pagtanggap natin kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Amen? So, yun po yung tinatawag nating water baptism. Bakit mahalaga ang binyag? So ito ay utos ni Kristo. Yun nga po sa Mateo chapter 20 verse 19 to 20. Pangalawa, ito ay tanda ng pagsisisi sa bagong buhay. So yung pagsisisi natin laban sa kasamaan, kasalanan na ginawa natin, kapag tayo nilubog at tayo muling nabuhay, bagong nilalang, so wala na yung dati nating pagkatao, yung kasalanan. Pangatlo, ito ay pagsunod sa halimbawa ni Jesus. At pang-apat, ito ay kinakailangan upang mapasama sa katawan ni Kristo. So, ang water baptism po ang isa sa pinakamahalagang konsepto sa church. Last Sunday sa lesson 7 about church, yung pagsunod, yung tao, yung pagsunod natin kay Jesus, yun po tinatawag ni Jesus na church o iglesia. So tayo po, dahil sumunod na tayo kay Jesus, meron pong dalawang gawain ang importante sa church. Una po is yung water baptism at pangalawa po yung discipleship. Amen? Kaya that's sa April, ang month of water baptism po natin. So yun po yung ating pong topic sa buong linggo, buong buwan ng April about bautismo. Amen? Baptism. Next, mga uri ng binyag na hindi ayon sa Biblia. Amen? Maraming simbahan ngayon ang nagpauso ng iba't ibang uri ng pagbibinyag na hindi naman po naayon sa Bible. Una, yung pagwiwisik o pagbubuhos ng tubig, sprinkling or pouring baptism. Alam po natin yan sa dati natin, di ba? Sino sa inyo nabautismohan na sa simbahan noon? Amen? So yung mga nabautismohan, di ba, either sila po binubuhusan sa ulo, yung baby pa lang, So yung konsepto kasi, dapat po kapag tayo tumatanggap ng binyag, ikaw ay tumatanggap kay Jesus. So ibig sabihin, ang mga baby binibinyagan, hindi tinatawag na binyag. Ito po ay dedication. Child dedication po. Ibig sabihin po, didedicate po kayo para sa ating Panginoon Diyos sa Jesus. Amen? Pero hindi ito nangangahulugan, sabi kasi ng iba, ang maling konsepto rin.
Maraming problema, walang nakikita halimbawa sa Biblia na ito ay ginagawa ni Jesus sa mga alagad. So walang pag-sprinkle, okay? Pangalawa, binyag ng bata o yung infant baptism. Ang ibang reliyon ay nagbibinyag ng sanggol upang umunoy maligtas sila sa anumang kapahamakan. Ang alam po natin kasi, kapag dapat daw binyagan yung bata para daw maligtas yung bata. Walang katotohanan, hindi po sinasabi sa Biblia na kapag ikaw binautismuhan sa tubig ng bata ka, ligtas ka na. Amen? Sabi po, tanging pananampalataya natin kay Jesus ang magliligtas sa atin. Walang anumang gawa, hindi po sa bautismo, kundi po sa pagsunod natin, pananampalataya natin kay Jesus. Ito po, dinedeclare na natin kapag tayo po wina-water baptize, dinedeclare lang po natin yung attachment natin, yung pagsunod natin kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Amen? So dapat po pinapakita ito in public. Ibig sabihin, sabi po, dapat po makikita. So kaya po may mga ninong-ninang. Amen? May mga sponsors. So, ang tunay na binyag ay nangangailangan ng pananampalataya at pagsisisi na hindi pa kayang gawin ng mga sanggol. Tama nga naman. Tanungin mo yung sanggol, tinatanggap po ba si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas mo? Maliligtas ka pag binaptize ka? Wala po, hindi po makakatanggap yung sanggol. Unless meron siyang pag-iisip tungkol sa Biblia at tinanggap niya si Jesus Christ bilang Savior niya, yun po yung pwede i-baptize. Kaya yung mga candidate for baptism next month, handa na po ba kayong pa-baptize? Tinatanggap niyo ba si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Amen. Kapag hindi pa kayo pwede i-baptize next month. Amen. So yun po yung ating po sa Gawa chapter, sabi nga po yun sa Gawa chapter 2 verse 38. So ang tamang paraan ng paghahanda sa binyag para maging makabuluhan at epektibong binyag, dapat may tamang paghahanda. So be prepared. So dapat mag-prepare kayo, yung mga ibabaptize natin or mariribaptize po this coming April. So dapat po maghanda na kayo mag-prepare. Number 1, wala pong bayad ang pagbabautismo. Sa ibang churches, may bayad po. Amen? Pero sa JCF Church, sa mga Christian Church, libre po ang servisyo ng binyag. Amen? So pagsisisi ng kasalanan. So bago tayo tumanggap, dapat po magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan. Dahil po, tayo po inilubog kasama ni Jesus na tayo po ay nilibing. Dahil po tayo namatay dahil sa kasalanan. Pangalawa, pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Sabi po yan sa Mark chapter 16 verse 16. Pangatlo, pagtuturo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tinanggap niyo na si Jesus at binaptize po kayo, kailangan niyo po magturo ng banal na kasulatan. Amen? So hindi na kayo uupo dyan. So pag binaptize na kayo, nakatapos po kayo ng ating pong discipleship training, mag-share na po kayo ng gospel. So either be sa school, sa teachers ninyo, sa kasama nyo sa trabaho, o mga random strangers. Okay? Next, number 4, pagsunod sa kautusan ng Diyos. So yung kautusan ng Diyos, ano yung una natin, sabi ng kasulatan, ano yung unang pinakamahalagang utos? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Amen? Katulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili, kailangan po ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Pinaka-superior love. Amen? Yung endless love na pinagkakalog natin sa Panginoon Diyos. Amen? At binibigay niya sa atin, so yun po yung una. Ang anuman po yung pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Amen? So dalawa na lang, hindi na po natin memorize yung 10 commandments. So dalawa na lang po. So ibigin natin ang Diyos na higit sa lahat at pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa o neighbor na gaya po ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. So yun po. So tunay na binyag ay hindi basta-basta seremonya. So dapat po in public, makitaan kayo na kayo po yung binibinyagan. And at the same time, ang turo po ng simbahan, ang Biblia, ang binyag o yung water baptism po, hindi po nangahulog ang ligtas na. So yung bata, pwede pa siyang magkasala, pwede pa siyang hindi maligtas. Amen?
So dahil po ang tunay na water baptism ay kailangan po ay tumanggap na sa ating Panginoong Diyos sa Jesus at willing kang ipalaganap ang salita ng Diyos and at the same time, sumusunod tayo sa simbahan. Bali wala na kasi may pagkakataon kasi pag tinanong ko isang tao, gusto mo bang pumunta sa langit? Amen? So binaptize ka nga nung bata ka, wala kang kamuwang-muwang ng binaptize ka, water baptize ka ng pare o ng leader po ng church yung panahon ng bata ka. Dinedicate ka na po. Ibig sabihin, isinusuko ka sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang tunay na kaligtasan ay ang faith natin, yung ating pong paniniwala, pananampalataya natin kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Wala sa gawa, wala sa pagdodonate sa church. Amen? So iba kasi, magdodonate ako ng malaki sa simbahan. Mas malaki ang gantimpalang matatanggap ko at maliligtas ako. Hindi po ganoon. Amen? Dahil ang tunay na pananampalataya ay ang pagsunod. So Sunday, nag-church ka, umattend ka ng mga devotions, umattend tayo ng mga gawain ng simbahan. Amen? Kaya sabi ko, pumunta kami, nag-drive kami. Tignan mo, bakit pag-special occasion sa simbahan, napakaraming tao? Ngayon po, Palm Sunday, sabi ko, pag ordinary Sunday, wala masyadong sasakyan, konti lang yung tao nagsisimba. Pero pagdating ng Palm Sunday, ang dami po nagsasamba, ang dami punong-puno dahil may okasyon. Amen? Lalo naman next Sunday, so is ang ating po Resurrection Sunday. Amen? Sa Katoliko po, Easter Sunday. So sa ating po, Resurrection, yung muli, salubong, o yung muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Yun po yung resurrection. Amen? So tayo po naniniwala sa resurrection. Hindi po tayo sa mga Easter egg hunt na may kuneho. Amen? So tayo po ay naniniwala sa muling pagkagising ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, sa kanyang muling pagkabuhay, sa ating pong pag-ahon sa tubig ng tayo binaptize, tayo po ay muling nabuhay, kasama na natin ang ating Panginoon Diyos sa Jesus. Amen? So, meron pa tayong 2 minutes. May mga questions po tayo. Question and answer portion po tayo. Sige po. May mic po. So, baka gusto nyo nga magtanong. Amen? Sige, question. Nasagot na lahat. Okay, so wala na po bang katanungan? Siguro, paano yon mamamatay ng bata, kailangan i-baptize ka daw po. Amen? So, paano yon maliligtas kayo yung bata? Isang kabayaran lang po ang kaligtasan natin nung namatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo. Wala nang iba pong makakapagligtas sa atin, tanging si Yesu Cristo lang po. Dahil po, kahit hindi pa po isinisilang, ligtas na po nang ipako si Jesus sa krus at namatay siya at muling nabuhay, lahat tayo ay muling nabuhay para na rin tayo nabaptize ng part na yan. Pero for formality, binabaptize tayo sa tubig nang sa ngayon po, yun po yung declaration natin ng pagsunod kay Jesus Christ. So, magandang umaga po at sa Diyos po wapuri. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ang dami natin natutunan sa umaga. Tayo na po tumayo at manalangin. Yes, O Lord God, Heavenly Father, we give you thanks, we give you praise. Kami po nagpapasalamat, O Lord. At muli na naman kami nakatunghay ng tunay na lesson po na mula sa water baptism. Dalangin po namin, Ama, na kayo po ang magturo sa bawat isa nang sa kayo po mabuksan ang aming isipan sa tunay na mensahe niyo po at mula sa Biblia na ang tunay na water baptism ay wala po dahil po para kami maligtas, kundi po dahil po sa aming pagsunod sa inyo. Kami po'y namatay na kami inilubog sa tubig dahil sa aming kasalanan nang kayo'y umahon at muling nabuhay, umangon kami sa tubig at tinanggap namin kayo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming pong samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng fully baptized tayo magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga sa Diyos po.